Dapat ang tamang proseso, tapos na yung study. Saka mag-propose. Ito ang nakikita naming kailangan namin mga kapangyarihan, kaya kami humihingi sa Kongreso at sa Senado ng kapangyarihan para maiayos natin ang government bureaucracy. From my understanding yesterday, doon sa hearing, ito ay administration bill. So, ibig sabihin, nanggaling to sa executive branch. Pero nung hinihingi nga namin yung mga studies, basic studies to, no? Magkano mang savings ma-generate natin? No? Ano ba yung mga departments na nakikita nilang redundant na or obsolete na? Very basic questions to, pero kahapon, yung representative ng DBM, hindi niya masagot. Ang sagot sa amin ay ongoing pa in study. No? Dapat ang tamang proseso, tapos na yung study. Saka mag-propose. Ito ang nakikita naming kailangan namin mga kapangyarihan, kaya kami humihingi sa Kongreso at sa Senado ng kapangyarihan para maiayos natin ang government bureaucracy. So sir, kung hindi pa ganun ka-prepared yung Malacanang doon sa sinusulong nila, wala pang ang cost-benefit analysis, may chance ba ito na ma-approve under 19 Congress o malabo na ho ito, sir? Ako kasi, ako personal, no? This is my personal take. Gusto kong makita muna yung cost-benefit analysis at impact study at yung iba pang mga pag-aaral tungkol dito sa batas na ito. Dahil yun na nga, no? Magbibigay tayo ng delegated powers. Itong kapangyarihan na ito, kapangyarihan ng Senado at Kongreso na ibibigay natin sa executive branch through the President. Pero kung hindi naman alam kung saan gagamitin itong kapangyarihan na ito, ay malaki yung aking concern sa pagbibigay nitong kapangyarihan. So sir, kailangan ba talaga na mag-approve ng right-sizing bill o kaya namang iayos yung burokrasya through legislation na lang? Kung nakita nyo na-identify na mga tanggapan na redundant na or wala nang tapos na yung mandato? Tama ka, Sally. Pwede rin through legislation. For example nga, nasabi ko nga, Optical Media Board, pwede nang sigurong i-transfer yung mga kawani nito sa ibang mga agencies na nangangailangan. For example, pwede silang i-transfer sa MTRCB. No? Kasi MTRCB, tuloy-tuloy naman yung kanilang operation. O pwedeng i-transfer sila sa DICT dahil ngayon lahat puro internet na. So pwede namang gamitin through legislation. Pero aminado rin ako, through legislation, mabagal eh. No? You have to you have to deal with one law at a time. No? So kung titignan natin yung bureaucracia pangkabuuan, importante rin na kumbaga holistic yung tingin no? Para pwede mo i-transfer yung mga kawani sa ibang mga nangangailangan or pwedeng i-upsize or reskill, yung sinasabi na reskill or upskill and reskill yung mga kawani para maging bagay sila doon sa mga ehensyang nangangailangan. Before may so sir, willing ba yung mga lawmakers na ibigay yung ganung kapangyarihan sa Pangulo? Well, ako for now, no, based on the hearing yesterday, aantayin ko muna. Gusto ko maantay muna yung study, no, na yung pag-aaral na ginagawa ng DBM at gusto ko munang ma-explain, no, mapaliwanag nila mabuti sa atin kung ano ba yung benepisyo para sa atin lahat, no? We have to also remember na itong mga kapangyarihan na ito pwede rin maabuso, no? Kung may power to merge ka, kung power to abolish ka, kung merong hindi ka nagugustuhang tao o ahensya, pwede mong tanggalin, no? So dapat klaro at mag-ingat rin tayo para hindi magamit sa pag-aabuso itong kapangyarihan na ito.